in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign or a tear, can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. To be happy in Jesus, but to trust and obey. Blessed Thursday evening, Team Focus! Happy birthday, Rocky Dale! Bira birth. Hello. Hello. Sound check, 1, 2. Sound check. 1, 2, sound check. Yun sa'yo. Masyado lang siguro. Hello. Sa Yan, akin yung amen, basag. amen. Happy birthday, ha? Yan. Magandang gabi sa inyo lahat. Bati muna tayo sa mga North, South, East, and West corner. And to our viewers worldwide and nationwide. Nais ko po sabihin sa bawat isa po sa inyo, wala po kaming EPA. Wala kaming EPA. Alam ko nasa beach na. Just lang yung lighting natin dyan ni Brother Joshua. Mamaya ibababa yung exposure. And of course, I shout out to all the nanonood ngayon sa mga stations, sa lahat ng mga nanonood ngayon, kanilang area stations, and of course, the viewers nationwide and worldwide. Brother Dominic, bati ka muna. Hindi mo pigilan, natatawa sa itsura natin sa screen. Hindi, kasi ano yan ang tawag dyan, ano na tayo. Alam kong mataba na ako, mukha pa ulit yun sa screen eh. Para kang binarnisan. Anyway, magandang gabi po sa inyo lahat, Team Focus. I hope you're watching and excited sa pagpapatuloy ng ating topic. Shout out. Sorry, tahimik. Yes. Buti Okay. lalaki yan kung babae. Ay, patay. Ay, patay. Okay, shoutout nga pala sa mga grupo ko sa Young People. Trusted Timothy, shoutout sa inyo. And sa mga young people dyan sa station namin, sa Agdon Station. I hope you're excited sa ating topic ngayong gabi. Yes, Yan, sir. napakaganda ng pag-uusapan natin. Sir Maki. Yan, magandang gabi po sa inyo lahat. Shoutout sa lahat ng mga kapatiran po nating sumusubaybay. Shoutout Southeast Family at sa lahat ng young people, the Chosen G. Yan, shoutout sa inyo lahat. At of course, shoutout sa aking mga asawa na nanonood sa taas ngayon. At keep watching to all the young people sa lahat ng mga nasa Google Meet. Yan, bantay-bantay lang at maganda ang ating pag-uusapan ngayon. Alright? Yes, sir. Yeah, shoutout din. Ano sa'yo yung pangalan yung people nyo? Chosen G. Yes, shoutout din sa mga SB generation. South Border. SB South Border. Ay, Jeremy, shoutout pala ako. Yung outreach ni Preacher Joshua Santiago sa South Border, shoutout sa inyo. Sino yung Sa leader? inyong song leader na si Hartley at saka sa pianista niyong si Ma'am Rochelle. Wow! Rebelde ka agad sa simbahan. Oh, man. So, anyways, again, ay magandang gabi po sa inyo lahat. Bago tayo pumunta sa ating napakaganda pag-uusapan na Yes, sir. topic na pinakamalupit, kailangan muna natin magkaroon ng isang recap. Sabi ko Recap. Si Sir Dominic, bigyan mo ng recap Yes, sir. si Sir Buksan mo. Maki kasi wala si Sir Maki last Thursday. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat, Team Focus. Okay, Parang magandang gabi rin yung cellphone mo, ayaw magbukas. yun na nga eh. Yan, shoutout sa inyo, Team Focus. Okay, ang topic natin wala nang iba kundi ang be careful with your heart. No, joke lang. Be careful what you wish for. Wala na tayo ibang verse kundi yung Proverbs chapter 24 verse 1. Sabi dun sa Proverbs chapter 24 verse 1, babasahin ko lang po.
Sabi dito, Proverbs chapter 24, verse 1, Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. At nag-focus doon si Sir Jao sa word na desire. Na young people, ang ibig sabihin ng desire dyan sa verse na yan, it means to wish for. And kung kinaloonan, kung naalala nyo pa yung sinabi dyan ni Sir Jao, na marami sa ating team focus ang iniisip yung word na sana all. Okay, maraming young people ngayon, lalo na sa panahon natin, back to school, kaka-start lang ng klase, 2 weeks pa lang, no? Sa iba, 2 weeks pa lang, sa iba, naka-isang buwan na. Pero maraming young people ngayon ang nag-i-struggle sa pag-i-stand para sa kanilang prinsipyo sa buhay at higit sa lahat, team focus. Maraming young people ngayon ang nag-i-struggle sa pag-i-stand para sa kanilang pananampalataya. Marami ngayon, sinabi ni Sir Jao last week, feeling nila sila ay na-OP, out of place. That's why maraming young people rather, na nasa school, na nagdi-desire. Ano ngayon ang dinidesire nila? Na makasama sila doon sa evil men. At binigyan din tayo ni Sir Jao ng definition about sa evil men. Evil men, it means sila yung mga tao na nag-i-enjoy ng mga bagay ng mundo. And of course, pag sinabing sila yung mga bagay na nag-i-enjoy ng mga bagay ng mundo, itong mga bagay na to ay against sa Panginoon. So, dyan pa lang, team focus. Pinapaalala sa atin ni Sir Jao na be honest. Kasi marami sa atin, magamat na tayo ay naglilingkod, hindi pala nag-i-enjoy sa loob ng simbahan. Tayo ay naglilingkod, tayo ay nagsiserve, nag-worship sa Panginoon. Pero pagdating sa bahay, ang bukang bibig natin, sinabi doon ni Sir Jao, bigyan mo naman ako ng kalayaan ba? O, diba? Maraming ganyan na, freedom. Bigyan mo naman ako ng freedom, pa? O, diba? Ang pakiramdam ng maraming young people ngayon, ang iniisip nila, sila ay sinasakal. Diba? Binigyan pa tayo ng assurance si Sir Jao. Sigurado ka ba na ikaw ay sinasakal o ikaw ay pinoproteksyonan? Kaya marami ngayon team focus dahil sa naiinggit sila, envious. Rather, dun sa verse, kaya tayo nagiging envious dun sa mga evil men dahil sa nananatili tayo dun sa pagiging envious. Ngayon, ang nangyayari sa atin, nagkakaroon tayo ng rebellious attitude. Hindi natin alam, team focus, hindi tayo maingat sa kilos natin, ang ginagawa na natin, tinatago na natin yung kasalanan. Tumatago na tayo, yung nakakalungkot pa nga sir, ang sinabi nyo last week, team focus, magamat yes, tumatago tayo ng kasalanan sa mga magulang natin, pero ang hindi natin nare-realize, nagtatago tayo ng kasalanan sa Diyos. That's why team focus, you should be careful. Baka mamaya dumabas pa sa bibig mo yung mga words na, buhay ko naman to eh. Sinisira ko ba yung buhay nyo? Buhay ko naman to. Di ba? Maraming team focus ang nagsasalita niyan. Kaya ganun, di ba? Balik tayo sa sinabi ni Sir John noong una. Marami sa atin ang sinasabi, bigyan nyo naman ako ng onting freedom. Pero team focus, totoo ba na sinasakal ka ng magulang mo o pinoproteksyonan ka? Di ba? Team focus, be careful what you wish for. Kasi mamaya, ang pinapakita na natin sa mundo ay hindi na pala yung totoong tayo. Di ba? Yan ang napag-usapan natin last week. Mamaya sinasabi natin, Sir Jao, Sir Maki, nagpapakatotoo lang naman ako eh. No, that's not being true to yourself. Hindi yan freedom, team focus, but yan pa ay nagpapakita na hypocrite. Diba? Pinag-usapan din natin, nabanggit natin last week. By doing that, pag pinilit natin yung sana all, yung desire natin pagdating sa evil men at sa mga evil things, lalayo ka na sa mga kaibigan mo, lalayo ka rin sa simbahan. So, nung una, feeling mo, left out ka, feeling mo ay out of place ka, lalo ka ngayong na-left out. Bakit? Maliban sa nilalayoan ka ng mga kaibigan mo sa school, nilalayoan ka na rin ng mga kapatiran sa simbahan. Bakit? Iba na yung pamumuhay mo. Kaya be careful, team focus. Be careful what you wish for. Yan sir, yan po napag-usapan natin last episode. And that's a very good episode, opening episode. It's because of the reason, like I said, I already defined to you, nabanggit mo kanina yung definition, bakit be careful what you wish for? Because you have to be careful what you are desiring. Kasi ang pinupunto natin dito, Sir Dominic, Sir Maki,
yung desire ng maraming young people ngayon is really not onto perfection, not onto maturity, but more on, sabi ko nga, more on getting away from God. Yes, sir. Akala mo lang malapit ka. Always put this in mind, young people. Always put this in mind. Satan knows your moves. See, Satan knows your weaknesses. Satan knows where he will attack you. That's why you cannot tell yourself na, I'm good with it. I can control myself. I can control the outcome. I can control what's happening. You're stupid. You see? That's stupidity. Pagiging foolish, pagiging magmang, ang magmalaki ka sa isang bagay na alam ng diablong kahinaan mo. You see that? Now, ang bakit ko sinasabing kahinaan mo? Because most of the kahinaan na maraming kabataan ngayon, desires, worldly desires. Amen. Their worldly desires. Yun ang naging... At ito nakakalungkot, Sir Dominic. Ang nakakalungkot is that saka yung dinidesire nyo isang bagay, pagka napunta sa inyo, hindi nyo naman kaya dalhin. Nakuha niyo po doon, Sir Yes, sir. Maki? Yes, sir. Di ba? Pagka nandun ka, this is a conversation time. You want to butt in, walang problema naman. Pero katulad na sinasabi ko, dumadating sa punto na gusto mo yung nag-desire ka ng ganitong bagay. You desire for this. But you cannot stand on what you desire. Amen, sir. Amen. You see, kaya nga sabi ko sa inyo, niloloko kayo ng diablo. Satan is always fooling you. It's because of the reason that you thought you can handle the situation, you're desiring for this. But the problem is, pagka nandun ka na, hindi mo pala kaya. Kaya nga sabi ko, di ba, last time, parang si Manase yan eh. Di ba? Akala niya masaya yung walang Diyos. Nabuhay siya dun sa lugar, dinala siya kayo ng Diyos dun sa sa lugar na walang Diyos. Ano sabi niya, nasa Babylon siya? Hindi ko pala to lugar. Yeah. Amen. You see, Amen. later on, nagmakaawa siya sa Diyos. I-beg God na ibalik siya sa kanyang lugar. You see, so bakit ko sinabi? Kasi hindi niya kayang tayuan, yung dinidesire niyang tayuan. Yeah. Naalala ko tuloy sinabi niyo din sa amin. Mama, yung binigay niyo sa amin, sir, noon na warning pagdating sa mga biruan. Yeah. Yeah, diba sabi, mag-ingat kayo sa mga biruan niyo, baka mamaya hindi niyo pala kayang dalhin yung biro. Like for example, kaya sabi ko, di ba? Ito kasi, ito ba yung ito sa Baptist Lunch? O para sa mga young people, para maging maliwanag sa iyo. No, Baptist Lunch Tuesday. You see, yung sinabi ni Pastor, lilinawin ko lang. Di ba? Ilagay natin sa magandang kahulugan para hindi nyo, ang tawag nito, hindi nyo what do you call this? Hindi nyo ma-misinterpret. Yes, sir. You see? Nabanggit nun yung pagkakaroon ng crush. Mm-hmm. You see? Liliwanagin ko lang. Ang sabi ni Pastor doon, okay, it's more normal na mag-admire ka. Tama ba yung word? Humanga ka. You see? But the problem is, young people, take note of this. And ganoon din sa mga magulang na nanonood, no? Hindi ibig sabihin, iba kasi yung implikasyon. Kaya nga sabi ko, ako yung nagpapasalamat na tinuruan ni Pastor Hill ang pag-aaral ng salita ng Diyos eh. It's the implication. Yan kagandahan sa King James. May mga words na English na sa Bible natin, may mga words sa English na hindi mo pwedeng gamitin ang pagdidefine doon kung paano ginagamit yan ngayon. That's right. Yan ang kagandahan sa King James. Kung bakit yung sinabi yan, iba yung, ano ba English, ang pinaka-famous English ang paghanga? Admire na. Nag-admire ka, di ba? May isa pa ako na iniisip eh. I-check nyo nga sa ano. Pero yun nga, katulad sinasabi ko, iba yung humahanga ka, iba yung implikasyon ng humahanga ka. Because that's plainly normal. Halimbawa, humanga ako sa isang Dominic. Halimbawa, humanga ako sa ganito. Alam mo, ganda nito eh. Minsan, pinag-uusapan niya namin lamamiyang. Ganyan yung mga ako nga eh. Pagka nagtitiga kami lamamiyang ng mga dress, sinasabi na, nunod, shoutout kay Daniel, kay Aiza, kay Mamiyang, hello sa inyo, babe. Eto nga, sinasabi ko ito eh. Alam mo, ganda na damit na to. Kung wala lang aaliw siya, sinasabi ko talaga sa kanya yan. Pambabae yun ha. Yes, sir. You see? Kahit suot ng manigin, hinahangaan ko eh. Oh, nai-impress ka, kaya ina-admire mo yung isang bagay na yan. Kahit yung isang tao na yun, humahanga ka dyan. Tandaan nyo, iba ang implikasyon ng pag-admire at saka sa ginagamit na salita ngayon na crush. Tama. Amen. Ha, di ba? Ang ganda, no? Kasi pag sinabi mo, normal naman talaga normal naman na dumating sa stage ang isang kabataan na magka-crush. Liwanagin nyo. Anong ibig mo sabihin? It's because yan ang ginagamit ng diablo to turn it into lust. In fact, Yes, the sir. crush was defined to lust and not really to admire. Kasi anong nasa isipan? Alam mo, crush ko to si Sir Dominic eh. Kaya kapag patago mong niligawan yung isang babae, sasagutin ka.
Pataguin, sir. Totoo yun. Yes, sir. Amen. Totoo yun. Amen. Kasalanan eh. Yes, sir. We're talking about sin. Because kaya ako sinasabi niya, para maging maliwanag, may mga babae tayo dito, humanga ka, na siguraduhin mo, paghanga mo, ay nasa katinuang isip. Hindi yung humahanga ka, kasi, wag lang ako ligawan ito. Talagang patay ka, akin ka. Kaya it's not normal na sabihin. Ako magulang, it's not normal na sabihin ko, okay lang, marami kang alam mo, ito Sir Maki, Sir Dominic, kasi magiging magulang ka. It's not normal na sabihan ko yung anak ko na, okay lang, Daniel, Isaac, magka-crush ka ng marami, okay lang yan. It's not normal. That's stupid. Come on, amen. That's stupidity. I will never do that to my children. You see, okay, sabihin nila kung sino yung may naangaan sila ganito, alamin mo kung paros, i-guide mo sila doon. Pero hindi yung sabihin mo na okay lang na marami. You see, anong ini-imply mo doon sa bata? Because dyan papasok ngayon na yung young people nagdi-desire na tiniturn ang Diablo into lust. You see, tinan mo, pansinin mo, Sir Maki, Sir Dominic, kayo rin mga young people na nanonood, pag binanggit nyo yung salitang crush, ano nangyayari ngayon? Nag-iiba ang kilos nyo eh. Oh, di ba? Di ba? Sa mga babae dito, tama mali. Huwag kayong magsinungaling. Oh, kayong mga lalaki, ganun din, di ba? Oh, dumayo naman tayo dyan eh. Because it's a different terminology na ano ngayon. Kala mo laki ng dibdib. You see, na inaano ngayon na binabaliktad ngayon ng mundo. Yes, Yun sir. ang sinasabi ko. Kaya ang sinasabi ko, di ba? Papasok sa ganyang bagay. Kaya tinan mo, ano ngayon ang nangyayari? Pagka dumating, mag-iiba yung kilos. Kaya hindi mo na pwedeng gamitin yun yung terminology na yan eh. You see? Halimbawa, makakita ako ng maganda nakadamit dito, ina-admire ko yung pagdadala niya sa damit niya. Halimbawa, ganun yun nasa isip ko. Hindi ko pwede na ngayon gamitin yung, alam mo, ganda ng damit mo, crush kita. Sige nga, gawin nyo ngayon. Tama, amen. Anong papasok agad sa isipan? Malisa ka agad. Yun ang Amen, sinasabi ko. amen, amen. Papasok agad yung malis. Kasi nga, mali yung implikasyon. Yes, sir. Pero pag sinabi ko, alam mo, ang ganda ng pagdala mo sa damit mo. Hanga ako sa'yo magdala ng damit na. Iba ang dating. Yes, sir. Amen. Amen. Intellectual ang dating. Kaya ako tinuturo sa inyo ang Team Focus so that you will learn how to avoid kung paano kayo sisingitan ng Diablo na mag-desire. Mapadesire kayo sa isang bagay na hindi nyo kayang panindigan. Anong ba may gusto kang sabihin dyan, Sir Maki? Yeah, alam mo, Sir Joe. Kasi wala ka last week eh. Ay, ito na nga. Sasalita na nga eh. Yan. Alam Hindi, mo, kasi ano eh. wag sinasabi ko na. to. Hindi. lalandi nyo kasi. Hindi. Mali. Sorry. Diretsahan agad. Sorry. Sir, be careful. Be careful. Be careful. With your heart. Ay, Hindi, alam niyo totoo yun eh. You've got to really understand this young people, lalo na sa inyo Team Focus. Kasi napakahalaga na matutunan ninyo yung proper implication, o yung proper, anong tawag dito, yung tamang paggamit, tamang paglagay sa application ng salitang desire. Kasi alam mo sir, totoo yan eh. Kung hindi nga natin to, kung hindi nyo nga dinefine to last week, itong wish, tinan mo anong sinasabi ngayon din ng mga kabataan yun. Wish ko sana magka-crush siya sa akin. Ganun eh. Pumapasok, sir. So, wish ko sana by the way, shoutout sa team preparation nanonood. Welcome kayo manood, pero hindi nyo topic to. wish. Ganun Wish. pa eh. Buti sana, wish. Buti sana akong ganyan eh. Ayan. Kaso, wish ko sana ganun eh. Isa pa. Hindi, kasi gano'n talaga, young people ang sinusubukan ng mundo ngayon. Tignan nyo, katulad nun, ilan sa inyo ang ngayon lang ata nila naintindihan yung crush na yun, sir. Ngayon ko lang kasi Kasi nung sinabi ni Pastor yun nung Tuesday, matagal na. naghanap sila ng friend request agad. Naghahanap sila ng ika-crush nila. Ay, naku, Crush, sinabi crush. pala. No, baptist lang yun, ha? Crush ko pala ito. Okay lang magka-crush, ha? Oh. Liwanagin mo kung anong ibig mo sabihin. Yes, sir. Yes, eh. Kasi- Alam mo, sabi ko, kaya sabi ko sa inyo, Paliwanag nyo, para JJ, dito ka kasi kailangan niya to. Kailangan niya to. kaya ako sinasabi sa inyo, dito kayo, okay na, dito na kayo. Kaya kailangan niya to, Jay. Kailangan niya to. Ipaliwanag mo sa kanya. Yan, ikaw magpakadugo-dugo ka muna ng ilong mo. Yan. Kaya ako sinasabi yan kasi napaka-importante. Kasi alam mo, dyan nadadali. Kaya sabi ko nga alam ito kaya dito kasi ito lang mga kausap natin ng harapan eh. Come on. Sa Studio Live audience, say amen kung alam nyo totoo yung sinasabi ko. Sa mga babae. Di ba? Sa Lost. lalaki. Di ba? Kasi totoo kasi.
Sa mga nasa Google Meet, nakita nga mga nasa Google Meet. Google Meet. Gusto ko makita yung mga mukha ng mga nasa Google Meet eh. Diba? Tinan mo, Oo, konti lang. Ay, no, kitang-kita. By the way, sa mga stations na nandiyan dyan, parang wawala yung mga iba natin mga stations dyan. Alright, sige. Tuloy mo, Sir Maki. Yeah, kaya you've got to be careful, young people, when it comes to having a desire in your mind. Because, alam niyo, ito yan katulad ng binabanggit lagi ng salita ng Diyos as the text that we have used dito, be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. Alam mo, Sir Jao, ito, hindi mo man ito sabihin. Ito yan kasi we've witnessed it, itong sitwasyon na ito. Napatunayan namin ito ni Sir Jao ng maraming beses na at noong kamakailan lang, napatunayan namin to na ito, ayaw ninyo. Amen. Ayaw mangyari yan ng young people. Pag sinabi mo sa young people, gusto nyo bang mangyari ito? Hindi ko kakaingitan yan si ano. But, tinan ninyo, dahil sa twist of words, dahil sa perverseness, that's the biblical word, dahil sa perverseness, sa perversion na ginagawa ng Diablo ngayon, sa salita, but you are wishing to be with them. Yeah. Di ba? Maganda ito Itong topic natin ito. Tingnan nyo yun. The verse is simply telling us not to be envious against evil men and neither desire to be with them. But a lot of young people nowadays are wishing to be with the evil men. You see that? Di ba? Pero ang sinasabi natin minsan, Sir Joe, sa isip natin, hindi ko naman gugustuhin yan siguro. Pero sabi nga ni Sir Joe nung nakaraan, na may kausap kami, iba yung sinasabi mo at iba yung nasa utak mo. Di ba? Ganyan ngayon ang Diablo. Kaya nga, ngayon, sa panahon natin, ito sa topic natin, sa oras na ito, we're trying to give you na it's all about in your mind. Kung ano yung nasa utak mo, kung ano yung dinidesire mo, kailangan mo mag-ingat kasi ang ginagawa ng Diablo ngayon, inilalagay niya sa'yo yung just a word but not the implication of the word. Kaya nga, narinig niyo si Sergio kanina, pinasalamatan niya si Pastor Hill sa pagtuturo sa amin paano mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi mostly, lalo na ngayon, lalo na sa King James, sir, di ba? I-type mo nga lang yung word ng Bible. Magkakaroon ng pulang guhit sa, sa, anong ginagamit nun sa, sa bookworm. Hindi, yung sa Word, di ba? Sa Word, sa Microsoft Word. Pag tinype mo yung mga words ng Bible, di ba? Magkakaroon niya ng red line. Ibig sabihin, mali ang spelling. Kasi even if you will try to look for the meaning ng mga nakalagay dito, hindi mo rin makikita Yeah. Bakit? Kasi ang inilalagay sa atin ng salita ng Diyos, Team Focus, is that kung ano dapat yung nasa isip mo, kailangan mo talaga mailagay into proper use sa tamang sa tamang gamit. Tsaka the point, Sir Maki, is that ang nilalagay sa salita ng Diyos na pinalalagay sa isip natin, take note, salita nga ng Diyos Yeah. Hindi kailanman pwede pumantay sa salita ng tao. You see? Amen. Kaya sinasabi na, ba't kasi sa King James parang masyadong confusing? Kaya parang lang matuto kayo timpo ko sumagot. It's because, the reason, hindi mo may pwedeng iayon ang Biblia sa kung paano gusto mong paniniwala at gusto mo paggamit. Hindi. Amen. Ikaw ang mag-submit sa Biblia. Hindi yung Biblia magsasabi. Kaya tinan mo, dami translation nyo yun. Kaya nila ginagawa yun. Bakit? Kasi gusto nila na yung Biblia ay pumasok sa gusto nilang klaseng pangunawa. Amen. 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 Very wrong. Kaya maganda talaga na ito yung ginagamit nating reference. Yeah, kaya young people, you've got to realize this or you got to see this na ano man ang ginagawa nyo ngayon, make it sure that you're careful with it. Ano man ang dinidesire nyo ngayon, you should be careful. Alam nyo, marami ng young people ngayon na napapahamak because of their desires. They decide to do that kasi ang galing kasi ng young people ngayon, sir, no? Sir Dominic, Sir John, alam naman natin yan. Alam nyo rin yan. Ang galing ng young people na, ito yung gusto ko mangyari sa buhay ko. Ito yung gusto kong mangyari. May mapanood lang na ganito. May mapanood ka sa cellphone mo, yun na yung gusto mong mangyari. May i-desire mo na yun. May mapanood ka sa iPad mo, yun na yung i-desire mo. May mapanood ka sa laptop mo, yun din yung i-desire mo. Sa tatlong gadget, may iba't ibang desire ka Lani isa doon, wala ka na panindigan. Yung isa doon, wala ka panindigan. Sasabihin mo ba, ang galing ko din no? Diba? Ni isa doon, sa tatlong gadget na yon, wala ka na panindigan doon. Diba? Ganyan ang mga kabataan ngayon. Bakit? Kasi ang akala ng mga kabataan ngayon, basta yung maipasok lang nila sa isip nila, yun kaagad ang gusto nilang gagawin.
That's Yeah, right. that's the word. Kung ano yung trip nyo. Minsan, kaya nga yung kanina sa recap ni Sir Dominic, nabanggit yung parang sinasakal daw ng magulang. Yeah. Minsan, ano pa sasabihin nyo? Walang basagan ng trip-trip ko to eh. Yeah, amen, Oh, pero amen. ang hindi nyo alam, kakatrip nyo, pinagtitripan pala kayo ng Diablo. Amen. Diba? Kaya you should be Amen. careful. You should be really careful what you wish for. The desire. Di ba? Meron sinasabi niyan sa Bible, Sir Joe, eh. Di ba? Yung kapag naabot mo, the desire accomplished is sweet to the soul. Yeah. You see that? Pero, hindi magiging sweet to the soul yun if you're not careful what you wish for. If you're not careful what you are desiring for in your life. O, yan ang kulang sa mga kabataan ngayon. Ngayon, tignan nyo, aminin ba natin sa hindi? A lot of young people are just starters. Starter lang. Sisimulan That's nyo lang right. yan. That's my desire, that's my wish. Kaya sisimulan ko yung wish na yan. Pero, wala kayong, you desire to start it, but you don't know how to finish it. Di ba? Kaya Amen. nga, nangyayari ngayon sa mga kabataan, ito yung, kaya pili lang ng pili. This is my desire, this is what I want, this is what I want to do this, I want to do that. Ganun lang. Ganun lang ang kabataan ngayon. Pero hindi nyo dinidesire kung paano nyo tatapusin. Alam nyo kung bakit? Because you're not careful enough to find out what kind of end ng desire nyo na yan. Hindi kayo careful enough na para, I forgot yung terminology na yun. Saliksikin. Naintindihan nyo ba yung word na saliksikin? Yung aalamin ninyo, yan ay pinakamababang word na masasabi na, yung aalamin ninyo kung ano yung dulo, walang ganyang attitude ang young people eh. Kaya yung salitang careful, hindi mo makikita sa kanilang desire. Bakit? Kasi starter lang lagi ang young people. Gusto lang lagi, ito, desire ko. Katulad yan, crush na yan. Crush ko yun siya eh. Pero hindi mo alam kung anong dulo niyan. Crush. Mamaya, di pala kayang panindigan. Crush ko yan, sir. That's Siya, kinikilig ko. Crush ko yun. Tapos magdulo, Bontes ako. Tinan mo. Di ba? Kilig-kilig ka nung una, tapos iyak-iyak ka nung dulo. Kalahin nyo may nagpapakamatay na sa ganyan lang, no? No? Kalahin Yes, mo sir. may Amen. nagpapakamatay sa ganyan? Di nyo ba naisip yan, young people, na but if you are careful, if the word careful is in your desire, mag-iisip ka eh. Anong dulo na itong i-desire ko na to? Imagine, young people, if you're careful, if you're really careful what you wish for, what you desire for, malayo ka sa disgrasya. Sobrang layo sa'yo ng distraction ng sinasabi ng Bible. Hindi magiging pleasant sa'yo kung alam yung desire mo na yan, kung alam mo kung anong dulo niyan. Di ba? Kasi tandaan nyo, young people, ito, nung sinabi to sa akin ni Sir Joe last week, itong topic na ito, actually Wednesday night, sinabi niya sa akin ito, itong topic na ito. Nung chinek ko kung paano ginagamit ng Bible ang salitang desire, it all start, ilalagay ng Bible yan, and nandiyan yan sa salita ng Diyos. Excuse me. May kita nyo yan dyan, na ang desire ay inilalagay ng Panginoon sa puso mo. And from your heart, the desire ay mapupunta sa isip mo. At kapag napunta na yan sa isip mo, basically speaking, yan na ang igagalaw mo. Kaya tama yung sinabi kanina ni Sir Joe at doon sa ilang mga comment eh. Nagbabago ka eh. See that? Nagbabago ka ng actions. Pag sinabi mong ganito, siya na siya. Ang bira, yung pulbo mo, espasol na eh. Nagmukha ka ng espasol. Sa dako. Ha? Kala ko sa dako. Buti nga sana kung ganun, pantay pa yun eh. Di ba? Akalain mo, iba na yung kulay ng mukha mo sa liig mo. Sa braso. Sa braso mo, yung dito sa likod ng tenga, iba rin yung kulay. Di ba? Kaya mapapansin nyo, nag-iiba yung galaw. Alam nyo kung bakit? Kasi, karamihan ng young people ngayon, nasa isip lang ang desire eh. Kaya ang resulta mali. Pero subukan ninyong ilagay ang salitang careful. Alam nyo ba yung salitang careful na yan? Kanina napag-aralan ko yung salitang careful na yan. It involves protection eh. Tingnan niyo, kung titingnan niyo yung buong topic natin, you've got to protect what you desire. Kasi kapag hindi mo pinrotektahan young people ang iyong desire, papakialaman ng Diablo yan. Kaya napapasama ang maraming kabataan, kaya napapasama ang desire ng maraming kabataan. Kasi alam ng Diablo may desire ka eh. Amen. Alam ng Diablo na you want this, you want that.
The devil knows it. Kaya nga, if you will not protect your desire, the devil will intervene through your desire. Akala mo okay lang. Katulad nga na nabanggit na ni Sir Joe noong mga nakaraan. 'Di ba? Akala mo okay lang. Nasa utak mo wala na, pero nananatili pa yung reserba diyan sa cellphone mo. You've got to empty yourself eh. You've got to protect yourself you've got to protect your desire para hindi makialaman Diablo. Kasi ganyan yung young people eh. Tingnan niyo, papakita ko. Perfect illustration. Okay? Perfect illustration na nangingialam ang Diablo sa desire ninyo. You desire to be in church. Tama? You desire to have an involvement in the church. Tama? Pero tinan mo anong gagawin ng Diablo. Papakitaan ka niya ng isang desire. Anong desire yan? Sabihin natin, like for example, activities ng labas. Compared sa activities ng church, ngayon tatanungin ko kayo, anong pipiliin nyo? Sagot. Activities of the church, activities ng labas. Karamihan, anong pinipili? Automatic. Siyempre, sir, activities ng church. But what you are doing is the activities outside the church. Nakikita nyo? Yeah. Ang tanong, alam nyo ba ngayon na mali yung isa doon? Alam, Sir Dom, alam, Sir Jao. Alam. Pag tinanong, nasan ang desire mo? Siyempre, nasa church. Pero nasan ka ngayon? Nasa labas. Right. Ganyan mangialam ang Diablo if you're not careful enough, if you will not put the word careful on your desire, mag-i-intervene ang Diablo. Papakialaman niya ng Diablo, I'm telling you. Wise ang Diablo eh. Nakalagay yan sa Bible. Matalino ang Diablo. Alam ng Diablo kung paano kanya iti-twist. Ito yung gusto mo, ayan pala yung desire mo ha. Pero magugulat ka na lang. Kaya nga, anong sasabihin mo na lang? Ngayon, umiral yung kademonyo ng aking kamay, gumalaw. Diba? Ano na lang ngayon sasabihin mo? Hala, hindi ko po talaga alam. Tignan mo, ito, reality check lang people eh. Pag kinausap ka ng magulang mo, ano sasabihin mo? Hindi ko po talaga alam ma, hindi ko po talaga alam. Familiar sir, di ba? Yeah. Hindi ko talaga alam sir kung bakit yan po yung naisip ko. Kasi alam niyo kung bakit? Yung desire mo ay napakialaman ng Diablo. Kaya napakaganda nito eh. Maganda yung sabi ni Brother Jai. Kaya papunta na sir, wait. Siguraduhin mo lang. Tingnan namin dito. Kaya sa comment. Kamali ka ng reply. Sa comment ka naka-reply. Kaya nga, ito young people. Ito lang. Ito yung gusto kong ihatid, Sir Jao, sa kanila. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo. The word careful there talks about being protective to your desire. Tignan nyo, young people, kung meron man kayong unang-unang babantayan is your desire. Amen. Again, what you desire sa buhay ninyo, young people, lalabas yan into action. Yan yung magiging application ng buhay mo eh. Tignan nyo, if you desire to apply the Word of God, magiging maayos ang buhay nyo. But if you didn't desire to apply the Word of God in your life, hindi magiging maayos ang buhay nyo. That's how simple it is. Kaya nga, you've got to protect your desire. May mga desire kayo, katulad nung example ni Sir Jao. Excited sila nung nabanggit ni Pastor sa Baptist Church. Excited sila. Magkaka-crush na ako. Sa wakas, legal na ang crush sa CSI. Di ba? You've got to protect that kind of mindset kasi paglalaruan ka ng Diablo dyan. Yeah. Di ba? Di ba? Kailangan ni mong Kailangan ni Bong? oh, he says. Sorry. Bisaya din. Ano lo? Diyan si Mama. Kailangan ninyong makita, young people, ito, na kailangan yung protektahan ang desire. Desire is already in you. Tama ba ako dun, Sir Jao? Nasa inyo na yung desire eh. Ang kailangan lang, protektahan nyo yan kasi pag hindi nyo na-protektahan yan, dito kayo mapupunta. Dito nga lang sa verse na ito eh. Sinasabi ko sa inyo kanina eh. Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. Talaga naman, sir. Wala naman talagang matinong taong sasama sa demonyo na yan. Wala naman talagang sasama dyan eh. Wala naman talaga sino gusto taong sumama sa ganito. Wala, sir. Wala. Pero pag uwi mo, ano sabi mo? Sana pala sumama na lang ako doon, no? Yeah. Di ba? Baliktad, di ba? Nakikita niyo, young people, your desire is not to be with them, but you are wishing to be with them. Yeah. Paano kayo napupunta sa ganong sitwasyon? Kulang sa salitang careful. Kulang sa pag-protect sa desire. Kaya nga, anong nangyayari ngayon?
gagawin ng Diablo, Sir Dom, Sir Joe, lalagyan niya ng confusion sa utak mo. At magtataka ka, if you're not careful enough, na pumili doon, if you're not careful enough, if you're not aware enough, pipiliin mo na ngayon kung ano yung mali doon. Amen. Yeah, Amen, that's amen. right. You see that? Kaya nga, again, sabi ko sa inyo, you've got team focus. Team focus. Actually, even sa team prep pero bukas pa kayo. Sige. Team focus, you've got to Iba yung direction nito iba, sa kanila. tama. Iba. Team focus, you've got to protect Believe. what you desire. Be careful what you wish for. You've got to protect it. Oh, kasi minsan, akala ninyo, ay, hindi, wala na yan. Kinalimutan ko na yan. Talaga lang, ha? Matagal na, binaon ko na yan. Ginanong ko sa mga. Wala na sa akin yan. Come Oh, on. pero magugulat ka na lang, you will find out na nandudong ka sa sitwasyon na yun. Amen. Di ba? Hindi. Lahat na. Lahat na nagsita sa'yo. Ito naman. Oo, kilala mo ako, pero tapos na ako dyan. Tapos na ako dyan. Oh, pero magugulat ka, nandudong ka na sa sitwasyon. Bakit? Iba mag-intervene ang Diablo when it comes to your desire. Amen. Amen. Your desire is to do this. Pero ang gagawin ng Diablo, yeah, your desire is to do this, but I want you to do this. Ganun ang Diablo. Kaya if you will not put the word careful in your desire, ganun ang mangyayari sa'yo. Kaya protect what you desire, young people. Yan ang nakikita ko ngayon, Sir Joe, na problema ng maraming kabataan. Kasi, pag tinan mo, di ba? Tama, sir, sa area leader, di ba? Yeah. Maraming ganyan sa area na maraming young people ang gustong mayroong desire na magano. Yeah, tsaka kung titingnan mo, ang desire na papunta sa Diyos, laging mahirap. Yeah, Sir. totoo. Pero Sir. yung laging hindi na isa sa katuparan actually. Pero yung desire na papalayo sa Diyos, yun ang madaling may isa katuparan. Amen. Yun ang madalas na nangyayari. Walang proseso eh. Mas nag-strive silang makabut yung desire nila worldly kesa nadi-desire nila spiritually. Yeah. Kasi, Amen. alam mo, ano yun, Sir Joe, yung sinabi mo na yan. Kumbaga parang, pag yung desire mo patungkol sa spirituality, parang, ano ba to? Ang daming proseso. Man. Oh. Kasi Yeah. ang akala ng young people ngayon, pag abot kamay mo, madali, parang ito, tubig. Oh, abot kamay mo, tubig. Okay na, makakainom ka na. Oh, maaabisa na kagad yung pagkauhaw mo. Matatanggal na kagad yung pagkauhaw mo. Pero minsan magugulat ka, di ba, pag uminom ka ng tubig, bigla ka mapapadura. Bakit? Oh, ang dali nga kumuha ng tubig, pero lasang sabon yung baso. Kung makukuha niyo yung point ko, young people, na, di ba? Kung makukuha niyo yung point ko, young people, ayusin niyo yung paghugas sa kitchen. De, joke lang. Kung makukuha niyo yung point ko, hindi lahat ng naaabot ng kamay, okay. Oh. That's my point. Hindi lahat ng isang sunggab lang na ganon, okay yan. Hindi lahat ng madaling makuha, hindi ibig sabihin nun, maayos ang maidudulot sa'yo. Yeah, that's right. Kalay mo uhaw na uhaw ka na, abot kamay mo na yung tubig. Pero pag inom mo, lasang lupa, lasang kulob, hindi mo maano. Oh. Di ba? Kaya kailangan mong ayusin. Kaya kailangan mong protektahan yung desire mo. Kasi kanina, sir, ito lang, ma-share ko lang kanina. May pinapanood ako sa Facebook. May pinapanood ako sa Facebook kanina, Sir Dom, Sir Jow, na a look inside the world of Gen Z. Parang nakita ko yan sa YouTube. A look inside the world of Gen Z. Pinapakita doon yung iba't ibang klase ng uri ng kabataan ngayon. Oh, maganda yan. Oh, Pasa sir. ko sa akin link ah. Oh, kasi mira yung isa doon, ginising ng magulang. Anong oras na, tanghali na, ginising ng magulang. Tapos nagreklamo siya, ang sabi ng magulang niya, maaga pa to para sa discussion. Alam mo sagot niya? Yun nga nagtataka ko, ba't nandito ka eh? Maaga pa to eh. Ganon, sumagot yung bata. Magaling. Oh, ganon ngayon. May address ba? Nakalagay na address? Oh, sir eh. Actually, nakabili na ako ng ticket. Sama ka? Oo. Oh, sige. Mamaya, try natin yan. Di ba? Tapos meron pa doon mga susunod pa. Ganon ulit. Matindi. Matindi ang concept, ang isip ng kabataan yun. They desire to be in that kind of world. Pero bagamat it's a worldly saying, sir. It's a world saying. Come on. Kumbaga, ito'y kasabihan ng mundo. Ano lang sabi sa kanya nung nanay niya? Hindi laging green ang damo sa kabilang side. Yeah. Oo. The grasses Yan, is ang not baho green. ng damo dyan sa kabila. Actually, sir, di ba nasa isang kanta natin yan? Yeah.
But the grass is not greener always on the, On the other, other side. side. Yun lang yung sabi sa kanya. Oh, hindi niya pa rin pinakinggan. Parang sa Bible pa yun. The grass withereth, the flower fade away. Hindi, basketball yun eh. Sorry. Oh, di ba? Oh, yun lang yung sinabi sa kanya, sir. Alam niyo, totoo yan, young people. What you desire, hindi laging okay sa inyo yan. Yeah. Yan ang tatandaan nyo. Kaya if you're not careful enough, and if you will not protect your desire, kapag hindi mo proteksyonan ang desire mo, eto yan, young people. Akala mo, okay, katulad ng example ko kanina, Sir Dom. Abot kamay mo yung tubig. Pero pag hindi mo dinaan ang proseso, ang tubig sa tamang proseso, mga mamatayan sa'yo. Akala, di ba? Akala nila ang tetano nasa bakal lang na may kalawang. Hindi nyo alam, may tetano din sa tubig. Amen. Oh, yeah. Oh. Hindi nyo alam yan, young people. Hindi nila alam Diba? yun. Hindi nila alam. Oh, akala Diba ninyo. the power of the substance, the chemical to the Yeah, it's the power of chemical and plus of the substance Yes, in the yes. hypothesis Kala of ko the MC, ano eh. photosynthesis. yeah, square root tomboy. Di ba? Hindi yan, akala nyo, minsan pag nakakita ka ng, ano tawag doon sir? Nahirapan si Mama Luwa mag-translate. Hindi. Ano na, pag nakakita ka ng tubigan, di ba? Akala mo nakikita mo lang doon yung bulo na tubo, ganun lang. Pero hindi nyo alam, may proseso yun. May lumot na sa loob. Pag hindi mo, pag kinat mo yun sa gitna, lumot yung mapupunta sa'yo. Yeah. Oh, pero kailangan daanan yun. Bagamat matagal, pero kailangan madaanan yung tamang proseso, na yun. Amen. Bakit? Kasi hindi lahat ng ito na lang kasi yung pipiliin kong desire sa buhay ko. O tingnan mo. O nung pinili ko tong desire sa buhay ko, maayos naman. So umpisa, tapusin mo kasi. Diba? Tapusin mo. O tingnan nyo. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung desire na dadala kayo, kapag mali ang desire ninyo, nadadala kayo sa pagiging starter. Wala kayong tinatapos, kaya akala ng maraming kabataan ngayon, sir, okay yung dinesire nila eh. O, okay yung dinesire nila, hindi naman ako napahamak. Diba? Kaya, hindi naman ako napahamak sa desire na to. Hindi naman ako napahamak sa desire na to. Pero subukan mo tapusin yung sinimulan mo. Makikita mo yung kaibahan ng desire na may protection at saka sa desire na pinilit mo. Yan. Sir Dom. Alam niyo sir, yung take ko po dun sa pinag-usapan natin ngayong gabi, team focus ano yun eh. Tignan nyo ha, imagine niyo bakit pagdating sa ganyang bagay, bakit kailangan mong itago? 'Di ba? You desire yung mga nangyayari sa labas, yung nakikita mo sa labas. If it's true freedom, bakit kailangan mong itago? Actually, minsan nga, Sir Dominic, ang nakakalungkot na ito, ngayon sa panahon ngayon, Yes, sir. hindi na nga nila, lantaran na. Hindi sir, kung baga yung Lantaran na yung desire. Yes sir, yung sinasabi ko po sir, bakit sa atin bakit kailangan itago? Katulad na lang sir yung sinabi niyo po kanina kay sir, kayong pong dalawa, yung untimely relationship. Yeah, If it's talagang true freedom, bakit kailangan nyo pang itago? Diba, team focus? Or ano pa bang ibang ginagawa nyo? Bakit kailangan nyo pang itago kung alam nyong ikabubuti ng buhay nyo? So, by that, kung ganyan yung thinking natin, team focus, dapat alam nyo na then and there, nakasalanan yun. Na by doing that, akala kasi natin nagpapakatotoo tayo Akala natin nagiging malaya tayo pag ginawa natin yan. Pero ang hindi natin ginagawa, team focus, by doing that, pag napahamak na tayo, ang sumasakal na sa atin, yung sarili natin. Diba, team focus? Akala nyo, team focus, sinasakal kayo ng magulang nyo. Hindi, ikaw. Kasi by doing, diba, tinatago mo yung kasalanan. Tinatago mo yung gustong gawin ng mga kaibigan mo sa labas. Sasabihin mo, magsisimba na tayo. Ang nasa isip mo, may pupuntahan kami ng tropa ko. May gagawin kami ng kaibigan ko, ng friends ko. Pero mo parang pakiramdam mo, gusto mo lang mag-split ka na. Gusto mo na you're in two places at the same time. Pero tignan mo naglalaban sa utak mo yung gawain ng Panginoon tsaka yung gawain ng evil men. Pero mo team focus sasama ka nga sa magulang mo. Yun kaya naintindihan ko yung sinabi ni Sir Maki kanina Sasama ka nga sa magulang mo. Sasama ka sa area leader mo, nandito ka sa church. Pero yung isip mo talaga, habang kumakanta ka ng praise the Lord, nandun ka nagpa-party kasama yung kaibigan mo. Kung hindi man nagpa-party yan, nagsiselfie na kayo sa tabing dagat. Diba? Nagpapantasya ka na ng ginagawa mo sa labas. While yung ginagawa mo na, that is true freedom, team focus.
Di ba? Nakakalungkot Team Focus eh. Imagine niyo yun ha. Imbis, yung pinaglalaban, yung sinasabi mo kanina, Sir Maki, parang napanood ko yun eh. Ang tawag nila doon, ano eh, woke culture. Woke. Woke. Yung W-O-K-E. Woke culture daw. Pero di ko alam kung ano, hindi ko naman magets yung sinasabi nilang woke culture. Pero ito yung Team Focus. Hindi yan paglalaban sa ano eh, freedom mo eh. That's not your freedom. Yeah. Sinasakal mo lalo yung sarili mo. Ito na lang, laging sinasabi sa akin ng teacher ko po noon, kung talagang gusto mong gawin yung isang bagay, why not unahin mo yung mga dapat mong gawin? For example na lang, chore sa bahay, sa church. Tapos bumalik ka dyan. Pero tignan mo Team Focus, doon mo marirealize na mas marami ka pa palang nagawa para sa Panginoon kaysa doon, sa desire na yun. Di ba Team Focus? Na-imagine yun, tignan nyo, after nyong gawin yung gusto nyong gawin kasama yung mga tropa nyo, pagbalik mo sa bahay, tambak ka ng gawain. Gusto mo Yeah. ba yun? Yeah. Di ba? Sasabihin mo, ano ba yan? Ayoko na. Lagi yung sinisermonan. Hindi ka sesermonan kung ginawa mo yung dapat mong gawin. Tama. Meron kang ano yun, sinabi nyo yun sa akin, Sir Jow, meron ka, pag ginawa mo na yung mga dapat mong gawin, meron ka pang mas maraming freedom. Free time. Yun sinabi nyo, Sir. Mas magkakaroon ka pa ng free time. Hindi ka magkakaroon ka ng wish, yung desire na magkakaroon ka doon sa mga tropa mo, hindi yan. Hindi ka magkakaroon yan. Yeah. Hindi ka magkakaroon yan. Kasi yung mindset mo nandun na, ito yung dapat kong gawin. Yeah. Yeah. So, Alam mo, sir, dong masingit ko lang dyan. Yes, sir. Parang yan yung tinuro ko kanina sa academy. Pinaliwanag ko, sabi ko nga, baka pati sa mga adults, marami din nakakaintindi talaga eh. Nung salitang, pagka may award tayo, character awards. yes, sir. Most committed. Mhm. Pag dinefine mo yung salitang committed, kaya i-define ko nga yan pagka nagkaroon tayo dyan sa PSS eh. Ginawa mo Kasi- ng balikatan. Yeah, kasi pag sinabi mong committed, it has to be you are engaged. Amen. You see? At pagka sinabi mong engaged ka para sa mag-asawa, di ba? Sa atin. Pag committed tayo sa asawa natin, sabihin, engaged na tayo sa asawa natin. Sa atin lang ha. Yeah. And Sana all. Yan, sana all. And being engaged, ito yan. And being engaged, ang point dyan is this. Being engaged is being involved. Amen. 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 Yan ang maganda dyan. Kaya nga sabi ko, halimbawa, sa pag-aaral nila, pag committed ka sa pag-aaral mo, sabihin, you're always engaged with your studies. Yes, sir. So, ibig sabihin, pag engaged ka sa mga pag-aaral mo, you are involved in all activity Amen. ng pag-aaral mo. Amen. Kaya nga, ang kalakip na papasok ng salita doon is busy. Kaya nga mawawala sa iyo, sabi ko sa kanila, even if you're committed Mawawala sa yung pag-aaral mo, mawawala ka, demerit, wala ka ng time na gawin yung magbibigay ng demerit sa iyo. Amen. That's right. Ilagay ngayon natin dito sa sinabi mo kanina, Sir Dominic, para mawalan ka ng desire sa mga bagay sa mundo, i-engage mo yung sarili mo sa mga bagay ng Diyos. Amen. That's it. In other words, maging committed ka sa buhay Kristiyano mo. That's Amen. it. Amen. Involve yourselves in all activities that pertains to your that is with regards to your Christianity. And Amen. that is Kaya- true freedom, sir. And yun ang sinasabi. Kasi, yan yung sinasabi ko eh. Huwag nyo ipaglaban ng freedom. Na yung sinasabi yung freedom ay ang sinasabing freedom ng young people ngayon, pagkabilanggo sa kasalanan eh. Yeah. Amen. Ang di nila sir nakikita, yung freedom na gusto nilang maranasan, wala talaga dun, it's not the freedom na malaya kang magagawa yung gusto mo. Yeah. Ang dapat nyo maunawaan, young people, yung pinaglalaban yung kalayaan ngayon, it means you are fighting for the freedom of the world na kontroling ka. Yeah. Yun ang hindi nakikita ng Yeah, maraming totoo kabataan niya eh. And our freedom is to do the right thing. Yes, sir. Yeah, Yan that's yung it. sinasabi. That's Kaya, it. do not desire of those so-called freedom ng mga woke culture o ng mga sinasabing Gen Z na henerasyon ninyo ngayon. Huwag na kayo, alam mo yung pinakamagandang ang maganda ilagay sa utak nyo, not just desire, but strive to live your life as a peculiar generation. Yeah, Amen. that's it. Yan Amen. naman ang sinasabi ng Biblia na nandiyan dyan tayo eh. Yes, sir. Na kaya ako sinasabi sa inyo, young people, you have to really put this in mind. Because most of the time, na-occupy kayo ng mga desires. Okay? Ng mga desires that will bring you, that will take you away from the presence of God. It's because, yun ang sinasabi ko kanina eh. It's because of the reason
na kulang kayo sa commitment nyo sa Kristiyanong buhay. Amen. Amen, sir. Amen, sir. Okay? Tsaka alam mo, Sir Maki, tinan mo, ito ang nakakalungkot. Kanina, binanggit mo rin to, Sir Dominic. Ang problema ngayon, di lang sa tinatago. Di ba? Yeah. Nagdi-desire kayo sa isang bagay and you even declare it publicly. Oh, yeah. Yes, sir. Ganyan na yung people ngayon na hindi nyo alam, be careful what you wish for. Because sabi ko, madali lang malaman eh. If your desire is godly, it will not push you to rebel. Yeah. Amen. Amen, sir. Nakuha Amen. nyo young people? Marami ngayon, may desire kayo. Yung desire nyo ngayon, pansinin nyo, saan kayo dinadala? Sa obedience o sa rebellion? Amen. Di ba? Submission o rebellion? Saan kayo dinadala? Because most of the desire ng mga young people ngayon, it always takes you to rebellion. You rebel against your proper authority in life. Your spiritual authority, your family or your parental authority, lagi ka pa Yes, sir. palaban, Padistansya lagi. padistansya, padisgrasya, palaban. Yan lagi yung nangyayari because the desire is not good. Your desire is with them. Who are them? This. Evil Yeah. man. You see, Amen. mga tao na hindi, they don't regard God in their life. Wala silang kinikilala Diyos, wala silang pakialam sa Diyos. Basta importante sa kanila, they're be able to do what they desire. Amen. Yeah. Amen. Na kinaiigitan ng maraming Kristiyanong Yeah. kabataan ngayon. Kaya sabi ko nga, tinan mo, makikita mo, nagdi-desire ka sa ganito, desire mo sa ganyan, saan ka din nila desire mo? Yun. Kinakalimutan mo ang Diyos. Yun. Nagpapakilala ka pa sa mundo na ikaw ay rebelding Kristiyano, na kabataan. You see? Na hindi mo alam, akala mo masaya magulang mo sa iyo. You see? So, ayun ang sinasabi ko, young people. Be careful what you wish for. Be careful what you're desiring in your Christian life That's today. it. Amen. Yeah. Yeah, Kasi, in closing. kasi totoo yun, sir. Katulad nun, hindi alam ng young people yun that ang akala kasi nila dito sa evil men, yung ano lang, yung mga makikita nila on the streets. No. At saka, ang desire, ang evil man, ang definition ng evil man, hindi yung sinasabi natin talagang, hindi yun yung iniisip ninyo at pinipicture niyo na masama, na Yeah. makikita nyo may Yeah. sungay, mga That's talagang addict, yun. O, hindi. Hindi. Hindi, alam nyo, ang form ng evil man na tinuturo sa Biblia, simple lang. Basta hindi dinidisregard palagi ang tinuturo ng Biblia at sinasabi ng Diyos. That's it. Yeah, that's it. Amen. Kaya nga, you will see them even in our the same appearance. You see? Yeah, kaya nga, sir, di ba? Pag tinuloy nila yung verse number 2, yun lang naman yung makikita yung definition ng evil men dyan. Yeah. For their hearts studieth distractions and that their lips talk of mischief. Yeah. Di ba? Hindi na nila kailangan magbihis pa ng madungis para gawin yan. Amen. No, kaya nga sabi ni Sir Jao, kung Ganda ano yung tignan. kamukha natin minsan yan eh. Oh, kaparehas ng damit, parehas ng They go to church yeah, too. they go to church too. Di ba? Ganun yan eh, young people. Kaya nga, you should be careful. Kasi makikita ninyo, young people, the only thing that can protect your desire is yung sinasabi ni Sir Joe kanina, to involve, to engage yourself sa isang bagay na makakapag-ayos ng desire mo. And kung titingnan mo dito, Sir Joe, di ba? Sa verse number 3, ano ang nagbibuild sa house? Ano ang nagbibuild sa buhay? Yung house dyan, hinalintulad sa life. Anong nabibuild dyan? Sa pamamagitan ng wisdom. Diba? If you will not engage, gano'n yung sabi ni Sir Joe kanina, if you will not engage yourself and be committed doon sa isang bagay na mag-aayos ng desire mo, never kang magiging careful sa dinidesire mo in your Christianity. Diba? And dito, kanina pa nababanggit ni Sir John and Sir Dom, the goal ng topic na ito is for you, Team Focus, to be careful what you wish for, na ikaw ay nandoon na sa estado ng pagiging Kristiyanong kabataan. Kasi nakakalungkot yun, Sir Joey, katulad na nabanggit mo kanina, in closing. Nakakalungkot makakita ng isang kabataan na nasa stage ka na ng pagiging Kristiyanong kabataan mo, and yet you are still able to show the world na, hindi, huwag mo akong pakialaman. Status symbol ko lang yung Christian young people, pero huwag mo akong pakialaman because this is my life. Yeah. Di ba? Pero ang nakakalungkot doon, you are not careful enough to find out kung ano ang dulo niyan. Well, yun ang usapin dyan. Tatandaan nyo, Team Focus, since we're talking about desires here, ito ang ilagay ninyo sa isip ninyo. Ang lagi nyong paggagawa kayo ng desire, ang lagi dapat na magre-ring sa isip ninyo, ano ang dulo ng desire ko nito? Kasi ang usapin,
It's not how you start, but how you finish. That's right. Yan. Maraming magagaling sa simula. Pero sa gitna pa nga lang minsan, makikita mo, aba, okay ah. Pero ano ang dulo niya? Yan ang laging sinasabi ng ating mahal na pastor. Dito, even yun sa pag-full-time staff, pag di-desire mo na maging full-time staff kasi sinasabi yan dito ng ating mahal na pastor. Okay, ano bang dinidesire mo? Ano bang gusto mo mangyari sa buhay mo? If you want to be a preacher, right now, you act like a preacher. Amen. Di ba? If you want to be a faithful servant of God, as a member of the Team Focus, then act as a faithful servant of God. Yun lang. Young people, if your desire is to be a good Christian young man and young lady, then act like one. Amen. Act like one. Mahirap kasi na ito yung desire mo pero iba yung ginagawa mo. But that's not being careful on what you are wishing for. Hindi yan pagiging careful sa desire mo. Kaya ngayon, halimbawa, ito ang ginagawa mo bilang isang kabataan. Anong desire mo bilang isang kabataan? If you desire to be a good young man and young lady, then act as a good young man and act as a good young lady. Yeah. And in closing to this, marami pa tayong pag-uusapan dyan. In closing to this, napakaganda ng mga susunod natin pag-uusapan. It's because of the reason na ang pinakamaganda dito is that later on, we will show it to you what's the best desire that you have to put in your mind. Na talagang sinasabi ko, it will help you continually grow in your Christian life. You see? Alright. So again, ay dyan muna tayo magwawakas dahil inabot na tayo sa ating oras, but ngayon ay atin na munang i-welcome ang nagsusolo Na matagal-tagal na. nag-iisa at Wala nang kasama. Wala nang kasama. Iniwan na dahil sa desire. Yeah. Kung wala. Boy, shout out! Paso! Good evening. Inubuhan pa yung mic. Good evening, Team Focus. Good evening. At as you can see, mag-isa na naman po ako. At this time, I do not know where my partner is. Hindi po siya nagparamdam. At hindi ko po alam kung babalik pa po siya. Sorry po. Okay, ayan natin shout out tuloy. Ang ating shout out. Ayan, meron tayong 4 first-time visitors. Amen. Yan, si Jean Pauhana, si Andrea Aquino, si Cian De Gracia, at si Jamie Secretario. Ayan, galing po sila sa Panam Station at sa Pasay West Villamor Station. At nag-send rin po ng picture, syempre, ang mga station. Yun nga po, ang Panam Station, ang Villamor Station, ng Pasay West, at ang tawag dyan? Pasay West at Makati West. Ayan. Meron din po si Prince Mer Pilaton, galing sa Makati Central. Si Rain Andre Bonifacio, galing sa Southeast. Si Hannah Faith Suerte, galing po sa Makati Central. Si Hannah, hindi po ako nagsulat nitong listahan na to. Sorry po. Si Hannah and Sofia Paniergo. Meron din po tayo dyan sa Gate 1 Station. Ayan, sorry po. Si Ate Abigail din, galing sa Central East. At sa Cavite Station, galing sa East Family. Yan, kasama po si Sir Ponching. Pati na rin po si AJ Tenerife, si Queenie May Portem, at ang grupo ng Courageous David. Pati na rin po ang aking grupo ngayon, ang Kind Philip. Ayan, may iba nanonood. Sana nanonood doon kayo. And with that, back to you, sir. Sorry ha. Sorry. Ano yan? Ulitin mo. Si ano po. Back. Ano sabi mo? And with that, back to you, sir. Bagal. Sorry po. Yun! Yeah. Sabi niya, wait lang. Alright, so again, ay para sa shoutout ko rin, ewan ko, hindi ko na na-shoutout mo ba yung mga bisita na may Ano shoutout, sir? Yan, si Yem. Apat. Si Yem Gicole at saka si Kyle Tabuhara. Yan, bago. sa South Border station yan. Shoutout pala sa mga nasa Google Meet. Pakilabas niya. Shoutout yung mga nasa Google Yan, Meet. nasa Google Meet. Yan, dahil Shoutout. pakita natin sila, kilalanin natin isa-isa yan. Wala ba si Yan. Guest? Shoutout sa- Station ni Ma'am Jenny Rose Pugarin. Hugarin! Yan. And sa station ni, sino to? Ma'am Rochebet. Rose Ben Chavez, Jigril. Yan. Oh, yan. Sa Makati Yan yata yung Central. kila brother. Alam ko nandiyan si brother Mike eh. Ay, Panam. Yan yung Panam. Panam. Paano? Ayan. Yun si Panam. brother. Yan. Boss! Ay, Bossy! Bosso. Uwi ka na, bossing! May trabaho ko tayo. Sino yan? And, Sarap.
Shoutout din kila station nila kay ano yan? Ma'am Roger si ano. Oh, yan. Si Put your hand. Yan, sumasayaw-sayaw ka na dyan ano sa Tina, yan. Alright. And shoutout sa bisita na dyan. Shoutout sa... Yan, kila Brother Larry. Yan, kila Brother Larry. Yan, Brother shoutout sa Larry. inyo. Yan. Shoutout sa Villamor, Anton Station sa Pag-asa. Yan, sa Anton Yan. Station. Sir Adi, shoutout sa inyo dyan. Hello. And kila Princess Mara, yan. Princess Mara Station, yan. Sa South Porter din yan. Hello sa inyo. Yan. At shoutout Yan. dito kay Prince Mer. Mer, yan. Brother Prince Mer, shoutout din sa inyo And dyan. sa Cagayan. Yan. Nagsusulat nilang Bible notes. Hello po. Makinig muna tayo. Okay lang? Huling huli Okay lang. Huli Kay Brother James. Yan. And kay, Sigurado yung chapter 1 pa rin kay yan. Karen. Kay Karen Ni Beltran. Brother, Carl. yan. Hello, Karen. Karen. Yan. Amen. Amen. And of course, to our Facebook Live viewers, wala na yung mga ibang stations sa area, no? Di na dati may... Shoutout, Team Bravo. Sabi ng station, pero binanggit mo kanina may station sila, sila Brother Ponching, Jay. Sayo? Sa Cavite po. Sa Cavite. Wala na bang ebidensya, sinungaling. Sige. Yan. Happy birthday. Yan, and of course, yan. Happy birthday! Happy birthday to everybody! Para mas maayos ako, tayo ka naman. Yeah. Iilaw sakto. Yan. Kita. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey! Happy birthday to you. Hey! Happy birthday! Happy birthday. Yan. Sila Mighty Isakar dyan. Mighty Isakar. Happy birthday to you. Yan. Ilan taon ka na, sir? 24 taga-saan ka? 34? 5,000! Bigyan ng jacket! Pero hindi. Leader natin sa Huwag Mighty. kayong magsa-sound Kaboses na effects. kaboses sa mga Huwag kayong magsa-sound effects. Hindi to patawa. Nag-uusap kami dito. Willy-willy Willy-willy. kaboses na kaboses eh. Huwag mo lang yung sound effect. Boy, sa yung jacket. Sa yung jacket. Hindi. Leader natin sa Mighty Isakar. Si Brother. Sa Second mga year. Mighty Isakar dyan. Mighty Isakars. Third year. AC student, Bible student. natin. Amen. And of course, sa inulit ko, sa mga nasa Mighty Isakar dyan, ay keep involving in your group. Shout out to inyo lahat. And kayo yung susunod, bago yung team prep, di ba? Yan. Kaya inuulit ko, kaya ako sinasabi yan, it's because lagi kami nag-uusap nito, binibigyan ko instruction to keep growing with your group leader. Alright? So, again, ay maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. And marami pa tayong maganda pag-uusapan dito sa topic natin na be careful what you wish for. Kaya kita-kita tayo sa susunod na episode ng ating programa. Sing Allah! God bless you all. Have a Thursday evening. Bless you. Thank you po. Thank you po. Thank you. That determines where one day you'll go. You can have a fortune and lose your soul. It's not what you have, but it's who you know. I tell about His word. Be sure it's known. Make heard. Like to see, do you pray and plead? That before they die, they will believe. It's not what you have, but it's who you know. That determines where one day you'll go. You can have a fortune and lose your soul. It's not what you have, but it's who you know. You may have a house high on a hill and have the money to buy a field, but if you don't know Jesus Christ,
pa